Nagpakilala si Sandra na anak ni Rodel Valmadrid sa isang Pilipinang nakalibin nito sa Amerika. Hindi man gusto ni Rodel na itatwa ang hindi nakikilalang anak, nasa puso pa rin ito ang pag-aalinlangan. Kinuha nito ang serbisyo ni Randy bilang investigador. Naging anino ni Sandra ang gwapong detective. Bawat kilos niya nakabantay ito, bawat puntahan ng dalaga nakasunod ito. Sa dakong huli, pati pakikipag-date niya sa mga manliligaw, pinakikialabat ito. Nagagalit man siya at naiinis, bakit sa kalaunan, tila nagugustuhan rin niyang laging natatanaw si Randy. Ngayong napatunayan niya kay Rodel na anak siya nito, bakit ayaw pa rin tapusin ni Randy ang mga pagsunod-sunod sa kanya? Bagkos lalo pa ito naging masigasig na mapalapit sa dalaga. At nahiling ni Sandra sana'y pag-ibig ang dahilan ni Randy. Dahil sa kubling bahagi ng kanyang puso, alam ng dalaga, mahal na niya ito. Chapter 1. Kulang ang sabihing tila tinamaan ng kidlat si Rodel sa sinabi ng magandang babaeng kaharap. Anong klaseng biro ito, miss? Pabulyaw nitong tanong na mabawi ng hinahon. Here is my birth certificate. Nilapag ni Sandra ang papel sa ibabaw ng mesa nito. Pirmado yan ng Mama Elise ko at pangalan mo nakalagay sa ama ko. Heto rin ang kanyang diary nakuha ko sa mga gamit niya. Nakasaad dyan 3 buwan kayo nag-live-in nung nasa Amerika ka bago ka nagpunta sa Paris. No! Naniningkit ang mga matang tinignan na matiim ni Rodel ang dalaga. Hindi ako ganun katanga para maniwala sa mga pinagsasabi mo. Muling umantak ang sugat sa puso ni Sandra sa hayagang pagtatawtwa na ikinakalang ama. Bukod sa katibayang iyan, bago mamatay ang mama ko, pinagtapat niya sa akin na ikaw ang aking ama. Matatag niyang wika sa kabila na nadaramang pagkawindang ng puso. Anong kailangan mo, salapi? Galit na napatayo sa swivel chair ang lalaki at napasuntok sa mesa. Kung inaakala mong makukwartuhan mo na ako, nagkakamali ka. Tahimik ang aking mundo at ang pamilya ko kaya wag mo kaming guluhin. Kung ayaw mo ipahuli kita sa polis. Mapakla ang ngiting sumungaw sa mga labi ni Sandra. Pagkaway tumayo siya at tinampot ang kanyang shoulder bag. Inaasahan ko naman na mabibigla kayo. But sooner or later, alam kong mapapatunayan ko sa inyo ang katotohanan sa aking sinabi. At kung inaakala ninyong salapi ang kailangan ko, nagkakamali kayo. Marami ako niyan, but for the meantime, aalis ako. Yun lang at tumalikod na ang dalaga patungo sa pinto. Hindi mangyayaring sinasabi mo, impostor? Huling salita ni Rodel na umabot sa pandinig ng dalaga. Ngunit nang tuloy ang lumapat pasarang pintong nilabasan ni Sandra. Kinig ang kamay na dinampot ni Rodel ang birth certificate at diary na sadyang iniwan ng dalaga. Elise, kung totoo man ang sinabi niya, nadaya mo ko. Akala ko'y tinapos mong lahat sa atin noon na parang walang nangyari. Akala ko'y tinupad mo ang pangakong pilit na hindi mo ring magsasangalandas natin. Bulong ng isip ng lalaki habang nakatitig sa diary. Gayon pa may mahiwagang damdamin na nakapa sa dibdiban ng lalaki nang balikan sa isip ang mukha ng babae, nakakaalis lang. Para kaming pinilas sa isa't isa. Bagamat walang ampat ang pagpatak ako ng luha sa mga mata ni Sandra, walang emosyong mababakas sa mukha niya maliban sa galit. Kung ako lang masusunod, hindi na kita hahanapin at kikilalaning ama. Rodel Valmadrid. Pero dahil nakapangako ko kay mama bago siya namatay, wala akong pagpipilian. Kung hindi isiksik ang sarili ko sa'yo. Bulong sa isip ng dalaga habang binabagtas ng kotse niya ang kahabaan ng EDSA. Ilang sandali pa, papasok na sa garahe ng isang townhouse ang kanyang sasakyan. Good evening po, ma'am. Nakangiting bati na may edad na babae sa kanya nang pumasok siya sa 2 palapag ng townhouse na iyon. Good evening. May tumawag ba sa akin? Tanong ng dalagang pasalampak na naupo sa velvet sofa. Oho ma'am. Si Arthur Bonifacio ho at si Jade. Hindi ako interesado kay Jade. Si attorney, anong bilin niya? Sinandal ni Sandra ang likod sa sofa. Marahang pinikit ang mga mata habang hinahagod ng kamay ang kanyang noo at sentido. Kailan daw ho kayo sa textile mills sa Laguna dahil nagbabantang magwelga ang mga empleyado. Lalong tila puputok sa sakit ng ulo ng dalaga dahil sa narinig. Damn! Nakasimangot at tumayo ang dalaga. Tuloy-tuloy na umakyat sa 2 palapag. Kailangan muna niyang ipahinga ang katawan at isip upang mapawi ang sunod-sunod na tensyong na mamahay sa dibdib. Kapag tumawag ulit si Jade, sabihin mo na wala ako. Ha? Nag-out of town ka mo? Bili niya sa katulong na si Aling Lourdes. Oho ma'am. Rodel, may problema ba? Ha? Biglang napaharap si Rodel kay Luis. Wala akong problema. Napabuntong hininga ang babae. Sweetheart, I know you. Kapag may lumiligalig sa'yo, hindi ka mapakali at makatulog.
Masuyotong yumakap sa asawa. Luis, believe me, wala akong problema. At kung meron man, kaya kong solusyonan yon. Pero matulog na tayo, sweetheart, okay? Pinilit ni Rodel ngumiti at masuyong pinisil ang baba ng babae. Minsan pang napabuntong hininga si Luis. Alright, kung talagang ayaw mo magtapat, bahala ka. Pero lagi mo ring aalalahanin na anuman ang suliranin mo. Karamay ako tandang umunawa sa'yo. Salamat, sweetheart. Pagkuway niyakap nitong asawa. Yakap na nagsilbing mitsa upang minsan pa nilang pagsaluhan ang init ng magdamag kahit nasa katanghalian ang kanilang edad. Anong problema sa pabrika, attorney? Akala ko ba nagkaayos kayo ng leader ng union dahil ibibigay na ng management ang hinihingi nilang dagdag na sahod at benepisyo? Formal lang mukhang tanong ni Sandra sa lalaki na kaupo sa upang nasa harap ng mesa niya. Alas 8 pa lang ng umaga, nasa Oxford Textile Mills na nakabase sa Lagunang Dalaga. Ma'am, may bago na naman silang demand. Gusto raw nila ibalik ang 10 katao na tinanggal ng 1 buwan. What? Napatayo sa swivel chair ang dalaga. At bakit ibabalik ang 10 yon? Hindi ba't nahuli sila nagpupusit ng rolyo-rolyong tela? Oho, kaya lang ho ayun ang ipinipilit ng mga tauhan natin eh. That's bullshit. At anong gusto nilang gawin sa pabriko? Magkalugi-lugi dahil maraming magnanakaw? May palagay akong malawang sabwatan na nangyayari sa loob ng textile mills, kaya gusto nilang protektahan ang iba nilang kasamahan. Wika ng abogado. Saglit na natigilan si Sandra. Maya-maya pa'y napatango-tango siya. Tama ka, Attorney Bonifacio. Maaari ngang may sabwatan na nangyayari sa loob, kaya naman gayon na lamang ang pagpoprotekta nila sa kanilang kasamahan. Saad ng dalaga na muling napaupo sa swivel chair. Ano nang gagawin natin, ma'am? Maghanap ka ng mapagkakatiwalaang mga tao sa loob. Gayun din, kumuha ka ng mga tao mag-iimbestiga para sa bagay na yan. Gusto kong mahuli ang mastermind at managot ang dapat na managot. Matatag niyang wika. Yes, ma'am. Alas 12 ng tanghali. Ay pabalik na sa Maynila si Sandra. Dadaan naman siya sa kanyang garment factory. Habang binabagtas niya ang daan, patungo roon, ay naglalaro naman sa isip niya si Rodel Valmadrid. Papa, kahit sang anggulo ko patingnan, hindi maikakailang anak mo nga ako. Pero bakit ayaw mo akong tanggapin? Nasa ganoong pag-iisip ang dalaga nang magulantang siya sa biglaang kalabog na narinig. Kasunod niyon ay muntik siyang mapasubsob sa salamin ng kotse niya. Damn! Mabuti na lamang at agad niyang napatakan ng preno. Pagkuway galit niyang nilingon ang kung anumang tumama sa likod ng kanyang sasakyan. Isang itim na kotseng Toyota Corolla ang nalingonan ng dalaga. Nagit-ngit na bumaba si Sandra matapos alisin ang sunglass sa mata. Ano ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Galit niyang bulyaw habang nakapamewang sa harap ng kotseng itim. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng naturang sasakyan. Una nakita ng dalaga ang boots na kulay itim at yari sa balat. Pagkaway bumangga ang kanyang paningin sa malapad na dibdib na bakat sa puting t-shirt nito. Nang igawin ni Sandra ang paningin sa mukha ng mataas na lalaking nakatayo na ngayon sa kanyang harapan, pinigil niyang mapasinghap. Gwapong mukha na hindi nagawang itago sa sunglass na suot nito at ngiting tila nangaakit ang sumalubong sa kanyang paningin. Sa ilang saglit tila tumigil sa pag-inog ang mundo para sa dalaga habang bahagyang nakawang ang kanyang mga labi sa pagkakatitig sa mukha nito. Miss? Pukaw ng lalaki at saglit siyang nagkatulala. Ha? Pagkuway agad niyang hinamig ang sarili. Bakit mo ako binangga? Tanong niya sa pagalit na tinig. Miss, bakit hindi mo tingnan ang anggulo ng mga sasakyan natin? Diretso ang way ko samantalang ikaw pa kaliwa, gayong hindi ka naman sa menyas. Ha? Minsan pa natigilan si Sandra. Hindi lang ang sinabi ng lalaki na kagulat sa kanya, kundi maging ang baritonong tinig nito na waring kay sarap pakinggan. Look, nakaarang ka sa dahan, hindi ba? Oo nga. Pero bakit hindi niya matandaan nakakaliwa pala siya? No! Sumenyas ako baka hindi mo lang napansin. Napailing ang lalaki kapag kaway nagporinwal ito at inalis ng suot na sunglass. Miss, kahit sa pulis mo itanong at sa mga bystander na nakatingin sa atin ngayon, ikaw ang may kasalanan. Naiiling na napasuklay sa sariling buhok. Mukhang tila tumigil sa pagtibok ang puso ni Sandra. Ang ginawa nito'y nakadistract na naman sa kanya. Lalaking-lalaki siyang kumilos at magsalita. Pagkaway otomatikong napalinga siya sa paligid. Lumilikha na nga ng komosyon sa mga tao ang nagaganap sa kanila. Maging ang kalsada nagsimula ng magsikip dahil nakarang sa daan ng mga sasakyan nila. Anong problema?
Pagalit na tanong ng pulis na lumapit sa kanila. Mabutit dumating kayo, officer. Wika ng lalaki, tila nakakita ng kakampi. Ito kasing si Miss eh. Siya na nga umarang sa daraanan ko kaya nabangga ko siya. No, sumenyas ako sa kanya. Miss, sa tingin ko nga ikaw may kasalanan. Putol ng pulis sa iba pa niyang sasabihin. Oo nga, Miss Beautiful. Saba na isang bystander na nakatayo malapit sa kanila. Ikaw ang biglang kumaliwa ng hindi sumisenyas kaya nakabangga kayo. Abat, ang mabuti pa itabi na muna ninyo ang mga sasakyan para hindi na mag-traffic. Wika ng pulis. Kung malit lang ang damage, mapagpapasyensya na lamang kayo at makapag-usap na maayos. Siya nga naman, miss. Total naman parehong may gasgas sa mga kotse natin. Pag-usapan na lang natin to. Wika ng lalaking may Toyota Corolla. Muli, tila tumigil sa pag-inog ang mundo nang tumingin sa mukha niyang lalaki. Oo nga naman, sang-ayon ng ilang meron. Kasunod na yung malakas na busina ng ilang motorista. Itinaas ni Sandra ang noo. Pagkaway sinisiguro niyang formal ang mukha at saka tumugon. Sige, ayoko rin naman na maabala pa. Good. Napangiti na ang lalaki. Sige, itabi na muna natin ang mga sasakyan. Pagkaway sumakay na ito sa sariling kotse. Si Sandra naman taas nang bumalik sa kanyang sasakyan. Kung batid niyang siya ang nasa tamang katwiran, never na pumayag siyang makipag-ayos sa lalaking yon. Kasalukuyang ine-expect ni Sandra ang mga mananahi kung tamang ginagawa ng mga ito, bagamat ang utak niya ay lumilipad. Hanggang ngayon, okupado pa rin ang kanyang isip na lalaki may-ari ng Toyota Corolla na nakabangga niya kanina. Ang hudyong iyon? Kala mo kung sinong gwapo at macho na kumakangiti kala ng aakit? Gigil na bulong niya sa sarili. Kinapa ng dalaga ang bulsa na suot niyang blazer. Kinuha ang calling card na binigay nito sa kanya. Detective Randy Adrales. Yon ang pangalang nakalagay sa naturang tarheta. At detective pala ang mapormang yon. Pagkaway binalik niya sa bulsa ang calling card at pinagpatuloy ang pagmamasid sa mga mananahi niya. Ngunit kahit ano pang libang ang gawin ng dalaga sa sarili, waring nakapikit na sa kanyang gunita ang gwapong mukha nito. Miss, kahit ikaw pa may kasalanan, okay lang yun. Di naman ako mahirap kausap eh. Total, pareho namang may sirang kotse natin. So, kanya-kanyang gastos na lang. Pero, para hingan mo ako ng danyo sa pagpapagawa ng sasakyan mo, hindi ba't napaka-unfair naman nun? Formal lang mukhang wika ni Randy kay Sandra. Mister, kahit anong sabihin mo, hindi ako aamin na ako may kasalanan. Mataring na wika ng dalaga. Napailing ang lalaki. Sinulya pa ng pulis na nagta-traffic na. Kung alam lang nito na magkakakulitan lang sila ni Sandra, hindi na sana nito pinalayo ang pulis. Look here, miss. Akala ng pulis na yon, okay na tayo, kaya siya lumayo. Ngayon, kung talagang ayaw mo ng areglo, tatawagin ko siya ulit at pare-pareho tayong maaabala. Pagkaway galit ng wika nito. Bahagyang natigilan si Sandra dahil sa pagtataas ng boses ng kaharap. Bigla niyang naisip na baka makalimutan sa kanya ang pulis at lalo siyang madiin. Baka mamaya sa kanya kunin ng lalaki ang pagpaparepair sa headlight ng sasakyan nito. Saglit niyang sinulapan ang mga kotse nila at sinukat sa tingin kung kaninong sasakyan ang mas malaki ang damage. O sige na nga. Wika niya na masigurong mas malaki ang damage ng sasakyan ng sa lalaki. Basag ang dalawang headlight ng kotse nito at yupi ang unahang bahagi. Ang kanya namang sasakyan yupi lang ang bandang likuran. Good! Sukat doon, umaliwalas na ang mukha ng lalaki. So, kanya-kanya na lang tayo ng paggawa ng kotse? Naninigurong tanong pa nito. Oh! Padaskol niyang tugon. Mahirap na, baka magbago pang isip ng lalaki. In that case, pwede na akong umalis. Bahala ka. Bagamat nagpaunang sumakay sa kanyang kotse si Sandra. Sandali! Bakit? Ines na hinarap niya ito. Di man lang ba natin makikilala ang isa't isa? Nakangiting tanong nito. Saglit siyang napatitig sa mukha ng kaharap. Muli ay tila naglipad ng paru-paro sa kanyang sikmura dahil sa simpatikong ngiti nito. Bakit pa? Gayon pa may mataray niyang tanong. Well, wala sigurong masama doon, hindi ba? Hindi pa rin nabubura ang ngiti sa mga labi ng lalaki. By the way, I am Randy Adrales. Sabay lahad nito sa palad. Kung para pagbigyan lang nito, hindi naman siya lumabas na bastos o dahil gusto niya rin tong makilala. Formal na mukhang tinanggap niya sa pakikipagkamay ng lalaki. I'm Sandra, Val Madrid. Nice meeting you, Sandra. Pagkaway marahan itong pinisilang palad ng dalaga.
Bagamat nagulat, hindi nagpahalata si Sandra. Pilit din niyang inignora ang titis ng apoy na simbilis ng kidlat na gumapang sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Ang kamay ko, baka mapisa. May katarayan niyang wika. Oh, I'm sorry. Gayon pa may simbagal yata ng kilos ng pagong ang ginawa nitong pagpapanaya sa kanyang palad. Anyway, here is my calling card. If ever kailangan mo ng serbisyo ko, feel free to give me a call. Mababa lang ang singil ko sa'yo. Bahagyang kumunot ang noon ni Sandra dahil hindi agad niya naunawaan ang ibig nitong sabihin. Ngunit nang basahin niya nakasulat sa tarheta, nalaman na dalagang ibig nitong sabihin. Gayunpaman, kibit balikat lamang ang itinagon niya rito, as if hindi siya interesado. Paano? I have to go. May kausap pa akong tao kaya kailangan ko nang umalis. Nakangawing wika nito na humakbang na paatras habang kumakaway sa kanya. Ma'am, telephone call for you. Pukaw na isang tinig na lumilipad na kamalayan ni Sandra. Ha? Saglit pang natigilan ang dalaga at nailingap ang paningin sa paligid. Di yata't nakatingin na siya sa kanyang pribadong opisina na hindi niya namamalayan. Damn that man! Bakit ba hindi siya makatkat sa isip ko? Okay, I'll take it. Wika niya sa secretary. Hindi makatulog si Sandra ng gabing iyon. Ngunit kung nung makaraang gabi ay hindi siya makatulog dahil sa mga pagpaplano kung paano lalapit kay Rodel Valmadrid, iba ang pinagkakabalahan ng isip niya ngayon. Randy Adrales, lalaking lalaki ang tunog ng kanyang pangalan. Bagay na bagay sa anyo niya. Pumihit siya sa pagkakahiga at maring ipinikit ang mga mata. Ngunit anumang pagsisikap ng dalaga na makatulog, hindi pa rin niya magawa. No! Biglang nagbangon si Sandra at tinagilap ang kahan ng sigarilyo at lighter. Hindi siya dapat makagulo sa mga plano ko ngayon. Pagkaway pilit niyang ibinaling ang isip kay Rodel. Sukat sa pag-aakala sa inaangking ama, naggalit ang kanya mga ngipin at sunod-sunod ang ginawa niyang hit-hit sa sinindihang sigarilyo. Ikaw nga palang dapat kong unahin, Rodel Valmadrid. Humakbang siya patungo sa telepono at nagdial. Tatlong magkakasunod na ring bago narinig ni Sandra na may nagangat sa telepono. Hello? Wika ng tinig babae sa kabilang linya. Hello? Can I talk to Mr. Rodel Valmadrid? Nilangkapan niya ng otorisasyon ang tinig. Who's on the line, please? Sandra Valmadrid. Walang gatol na tugon ng dalaga. Ilang saglit na walang sumagot sa kabilang linya. Pardon? Pagkaway muling tanong ng babae. I am Sandra Valmadrid, daughter of Rodel Valmadrid. Now can I talk to him? Miss, pwede ba kung wala ka magawa, matulog ka na lang? Pagkaway babagsak nitong nilapag ang telepono. Nailayo ni Sandra ang aparato sa tenga. Bastos na yun ah. Ngit-ngit na muling nagdial ang dalaga. Yes? Mas matari ang tinig ng sumagot ngayon. Don't you dare hang up the phone, miss. Dahil kapag ginawa mo yun, lalo ko kayong guguluhin. Ano ba talagang kailangan mo? Galit na tanong ng babae sa kabilang linya. I want to talk to Rodel Valmadrid, okay? Ngayon, kung hindi ka naniniwala na anak niya ako, fine. Pero pwede ba ipakusap mo siya sa akin? Ngunit sa halip na sumagot, maling ibinagsak ng babae ang telepono. Damn! Minsan pang nabingi si Sandra. Sino yon, Papa? Bakit kanina pa nangungulit na kausapin mo at anak mo raw siya? Gigil na tanong ni Charmaine kay Rodel na nakaupo sa sofa at nagbabasa ng periodiko. Ha? Muntik nang malaglag sa upuan ng lalaki. Ano raw ang pangalan? Baka sa mukhang pag-aalalang napasulap ito kay Luis na katabi nito. Sandra Valmadrid daw ang pangalan niya. Hindi alam ni Rodel kung nahalata na mag-ina ang pamumutla nito. Gayunpaman, pinilit ng lalaki na kalmahin ang sarili. I don't know her, iha. Baka naman nanloloko lang sa telepono. Wika ng lalaking pilit na pinatatatag ang tinig. Pero Papa, she is very eager to talk to you at sa pakiramdam ko seryoso siya. Bahagya ng kumalma ang anyo ni Charmaine. Baka umaarte lang. Binawi ni Rodel ang tingin kay Luis. Tila hindi nito matagalan ang nagdududang tingin ng asawa. Well, siguro nga. Naghibit balikat na lang sa Charmaine. Baka naman talagang anak mo sa labas iyon, Papa. Nakangiting biro ng pababa sa hagdanan na si Jake. Napatingin sa pangatlong anak si Rodel. Kung papwede lang nitong bulyawan ng binatilyo para tumigil sa panunokso, ay ginawa na nito. Siya nga naman, Papa. Susog naman ni Joshua na galing sa komedor. Ito ang bunso at malapit na ring magbinata sa gulang ng 16. Tumigil nga kayo? Angil ni Rodel. Cover up sa biglang pagdagundong ng kaba sa dibdib. Natigilan ang dalawang binatilyo. Pagkaway nagkangitian na lang ang mga ito at nakaupo sa sofa.
Si Charmaine na may nanahimik, tila may iniisip.